Ang Ayala Malls ay naglunsad ng Trinoma Reimagine upang pagandahin at gawing mas moderno ang karanasan ng mga mall goer sa Quezon City. Ang pagsasaayos ay bahagi ng mas malaking 17.5 bilyong pesos redevelopment plan na naglalayong i-update ang mga pasilidad, magdagdag ng mga bagong kainan, at palakasin ang connectivity ng transportasyon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Opisyal nang ipinasilip ng Ayala Malls ang reimagined na mukha ng Trinoma noong May 16, 2026, bilang bahagi ng kanilang malawakang 17.5 bilyong pesos redevelopment plan. Layunin ng modernisasyong ito na maghatid ng mas masigla, komportable, at experience-driven na pasyalan para sa mga mamimili sa Northern Metro Manila. Ipinakilala kamakailan ng Ayala Malls ang isang reimagined na Trinoma Mall na nagtatampok ng mga ni-refresh na espasyo na idinisenyo para sa koneksyon, pagtuklas, at mas magandang pang-araw-araw na sandali. Binago ng muling pagpapaunlad ang mall na may malalaking pag-upgrade na nagpapakita kung paano ginagawa ng mga tao ang kanilang araw, na ginagawang mas pamilyar, mas comfortable, at sa huli ay isang kapaki-pakinabang na karanasan ng bawat pagbisita. Para sa mataas na karanasan sa pamimili, maaaring pumunta ang mga mamimili sa unang plan and order shop ng IKEA at pinakamalaking tindahan ng Angko sa bansa. Magbubukas ang mall ng mga bagong pagpipilian sa pamimili, kabilang ang Love Bonito, Vivae, JD Sports, Victoria's Secret, Bath at Body Works, at Wilson. Sa huling bahagi ng taong ito, idaragdag ng mall ang The Exchange sa Trinoma, na may mas maraming retail at dining option, kabilang ang ABC Mart ng Grand Stage. Ang bagong wing ay magsisilbi ring isang maginhawang punto ng koneksyon para sa mga commuter, na ginagawang isang transport-oriented na destinasyon ng mall. Ang pagpapalawak ay nauugnay sa direktang pagsasama ng Trinoma sa Unified Grand Central Station, na ginagawa itong nag-iisang mall sa Quezon City na may direktang access sa mga linya ng MRT3, MRT7, at LRT1, gayon din sa UV Express, mga terminal ng bus, at point-to-point service. Ang muling pagdevelop ng Trinoma Mall ay bahagi ng Phase 1 ng 17.5 bilyong pesos, plano sa muling pagpapaunlad ng Ayala Land, na kinabibilangan ng mga flagship mall na Glorieta, Greenbelt, at Ayala Center Cebu. Bilang retail business unit ng PhilInvest Land, patuloy itong lumalago sa buong bansa sa pamamagitan ng portfolio ng mga regional mall, community center, at amenity retail development na idinisenyo sa kung paano nabubuhay, nagtatrabaho, nagtitipon, at nagkokonekta ang mga Pilipino. Sa pagtatapos ng 2025, ang PhilInvest Malls ay sumasaklaw sa 258,000 square meters ng gross leasable area sa buong bansa. Sa 2026, ang footprint na yun ay inaasahang lalago sa 310,000 square meters, na hinihimok ng pagbubukas ng PhilInvest Malls Mimosa, 22,345 square meter at PhilInvest Malls Cubao, 18,352 square meter. Pinagsama sa loob ng master planned estates ng PhilInvest Land, ang bawat mall ay idinisenyo upang maging isang social at commercial anchor na nagbibigay sa bawat pag-unlad nito. Sa gitna ng PhilInvest City nakatayo ang Festival Mall, ang flagship ng PhilInvest Malls, sa 170,000 square meter ng GLA. Ito ay naging lifestyle centerpiece ng isa sa mga pinaka-established na distrito ng negosyo at tirahan sa bansa. Sinimulan na ng Ayala Land Incorporated, ALI, ang malawakang road expansion project sa bahagi ng East Service Road sa Taguig City. Ang proyektong ito ay paghahanda para sa mas malalaking transport infrastructure na magdurugtong sa Arclay South Estate papunta sa Southeast Metro Manila Expressway, SEMME, na kilala rin bilang Skyway Stage 4.
Gaganapin ang konstruksyon sa bahagi ng East Service Road na katabi mismo ng Arque South sa Barangay Western Bicutan, Taguig City. Nagsimula ang mga trabaho noong April 20, 2026, at inaasahang matatapos sa October 2026, layunin nitong palawakin ang kapasidad ng kalsada bago simulan ang pagtatayo ng mga mismong flyover at rampa. Iko-connecte nito ang Taguig City, mula Arque South, FTI, hanggang Batasan Complex sa Quezon City. Babaybayin nito ang mga bahagi ng Parañaque, Taguig, Taytay, Antipolo, at San Mateo upang lagpasan ang mabigat na trapiko sa EDSA at C5. Inaasahang makakakaya nitong maglaman ng hanggang 150,000 sasakyan kada araw at kayang pababain ang biyahe mula Bicutan hanggang Quezon City sa loob na lamang ng 30 minuto, mula sa dating 2 oras. Bukod sa Skyway Stage 4, ang pagpapalawak ng kalsada ay paghahanda rin para sa Taguig City Integrated Terminal Exchange, TCITX. Ito ay isang 5 hektaryang modernong terminal ng bus na kayang magsilbi sa 160,000 na pasahero araw-araw mula sa Timog Luzon, Bicol, at Visayas, Mindanao. Direktang magiging konektado rin ang Arque South sa mga sumusunod: Metro Manila Subway Project, MMSP, North-South Commuter Railway, NSCR. Ayon sa pamunuan ng Ayala Land, ang hakbang na ito ay gagawa sa Arque South bilang isang pangunahing, transit-oriented district. Mapapadali nito ang biyahe patungong Makati, Bonifacio Global City, BGC, at Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Inaasahan ding mas magiging kaakit-akit ang lugar para sa mga negosyo, opisina, at mga residential na komunidad.